Naboboring na si Madam sa mansyon, kaya nag-travel na lang siya mag-isa. Hindi pala kasama yung mga angkan niya dito, kaya samahan nyo na lang. Alam nyo na, kinakabahan na din to. Papuntang ang airport, sinamahan nga si Madam sa mga angkan niya. Nung nalaman nga nilang aalis ako, abay ang dami nilang tanong. Wala na silang magagawa kasi may ticket na ako. Hanggang hatid na lang talaga sila dito sa airport. Bigla ang alis kasi to ni Madam, kaya yung mga angkan niya nabigla din. Kung pwede lang isama yung mga angkan ni Madam, sinama na niya. Kaso nga, dahil biglaan to, mapipilitan si Madam na bumiyahe mag-isa. Paisi-isi lang yung Madam nyo, pero kinakabahan na yan. Sanay naman to si Madam na bumiyahe, kaso first time to na wala siyang kasama. Alam nyo na, taga-bundok tong Madam nyo, hindi sanay sa syudad. Parang pangatlong beses na tong pag-CR ni Madam. Nagtataka na nga yung tagalinis dito, kasi si Madam pabalik-balik sa pag-CR. Hindi na niya alam kung ano yung nararamdaman niya, kung natatay ba siya or naiihi. Napaaga pala tong pagpunta ni Madam sa airport, kaya naghintay muna siya ng ilang minuto dito sa boarding gate. Mga 30 minutes sa wakas, dumating na daw yung eroplanong sasakyan ni Madam. Alis to ka dapat, Madam, bawal yung patanga-tanga dyan. Iba pala talaga sa pakiramdam na mag-travel kang mag-isa, no? Iba-iba na yung nararamdaman mo. Walang tigil yung kaba sa puso mo. Panindigan mo yung desisyon mo, Madam. Lalo pat, sasakay ka na ng eroplano. Hindi na talaga to mapipigilan tong Madam nyo. Mukhang hindi na kinakabahan si Madam kasi pakanta-kanta na lang. Buti pa to si Madam, unang buwan pa lang ng 2025, makakagala na. Yung iba kasi dyan, gumagala kahit may utang pa. Magbayad muna kayo, huy. Pero wag yung gayahin yung pagiging gasturera ni Madam. Abay, Madam lang yung makakagawa ng mga ganyang bagay. Mukhang excited na tong Madam nyo, ah. Parang kanina lang, hindi mapaliwanag yung pagmumukha. Kanya-kanya na nga sa pag-upo yung mga passenger, pero wala talagang umupo sa tabi ni Madam. Kaya eto na yung pagkakataon na lumipat si Madam ng upuan na malapit sa bintana. Parang dalawang upuan din yung binayaran ni Madam dito sa eroplano. Yung bag ni Madam may sariling upuan. Para maging safety to, sinuotan na din ni Madam ng seatbelt. Ang talino mo talaga, Madam. Tama yan, Madam, na umupo ka malapit sa bintana para makita mo yung langit ba. Ang tagal naman lumipad tong eroplano, kinakabahan na tuloy tong si Madam. Nung nagsimula na ngang umandar, na wala na lang bigla yung kaluluwa ni Madam. Pero saglit lang naman yun, bumalik ka agad. Maya-maya, nakakaramdam na ng antok si Madam. Kaya buong biyahe yung Madam nyo natulog lang talaga. Nagising lang siya nung naramdaman niyang parang lumindol ba. Yun pala, maglalanding na yung eroplano. Kaya etong pagmumukha ni Madam, hindi na talaga madrawing to. Safety namang nakarating si Madam sa pupuntahan niya. Hala ka, Madam, pwede ka na talagang mag-travel mag-isa. Akalain mong nakarating ng buhay si Madam dito. Very good ka, Madam, ang galing mo, mabuhay ka. Hindi naman ito ang first time na nakapunta si Madam ng Cebu. Kaya paniguradong hindi ito maliligaw dito sa airport. Etong Madam nyo, relax na relax lang talaga. Kahit nga wala siyang sundo, kayang-kaya niya na yan. Nakahanap din naman agad si Madam ng taxi na masasakyan. Dollar pala yung taxi dito sa Cebu. Abay, siningil ba naman si Madam ng 700 pesos? Sobra-sobra yung hiningi niyang pamasahe, pero hinayaan lang ni Madam. Baka nga siguro nangailangan lang talaga tong taong to, no? Pasalamat ka talaga, si Madam tong pasahero mo. Pagbaba nga ni Madam ng taxi, sinalubong na kaagad siya nitong sexing babaeng to. Eto lang talaga yung pinunta ni Madam sa Cebu. Ang makapagsukat ng magagandang dress. Dito nga sa Fames Fashion and Creation Shop. Wow! Black long dress nga tong unang sinukat ni Madam. Ikalawa nga itong white cocktail dress. Thank you talaga dito kay Ma'am Ricar. Natodo talaga sa pag-assist dito kay Madam. Sa pagsusukat nga nitong mga magagandang dress. Another kumikinang na black dress na naman to. Oh, ito pa, another black dress na naman. Pero iba-iba nga lang ng design. Mukhang bagay lahat ni Madam, ah. Dahil sa white dress na yan, mukha ka nang ikakasal, Madam. Ilang dress pa ba yung susukatin mo, Madam? Itong panghuling dress na sinukat ni Madam, abay hindi siya lalamukin dito. Kaya eto na lang yung pipiliin ni Madam. Hindi nalugi si Madam dito kasi may kasamang kulambu na. In fairness, bagay na bagay kay Madam, fit na fit. May bonggang event kasing pupuntahan si Madam. Kaya dapat magmukhang Madam talaga siya. Nag-check-in muna si Madam dito sa hotel na ito. Abay, meron pa silang pa-welcome drinks dito. Okay naman yung mga rooms nila, maganda naman. Eto nga, at may ka-roommate pa nga si Madam, oh. Eto yung kasabayan ni Madam sa pupuntahan na event. Akala ko magre-rest na si Madam dun sa hotel, nag-shopping pa talaga. Sa ganda kasi ng dress na susuotin niya. Abay, bumili din siya ng bongga na heels. Isa ka talagang Madam sa pagiging gasturera mo. Iba talaga tong si Madam. Ang taga-bundok na si Madam nakarating ng buhay sa Manila. Hindi nga halatang nag-enjoy tong Madam nyo. Madaling araw pala yung flight papuntang Manila. Pero hindi na mag-iisa si Madam papunta doon kasi may mga kasama na siya. Grabe, ang sexy natin. Nagkasya tayo dito. Wow! Dahil madaling araw nga tong flight namin. Hay nako, hindi na natulog tong Madam nyo. Galing Cebu papuntang Manila, bangag na tong si Madam.
Iba din pala kapag meron kang kasama sa biyahe. Hindi na manunuyo yung lalamunan ni madam nito. Kasi may mga makakausap na siya. Sa eroplano pa lang, full energy na tong madam nyo. Excited na si madam tumungtong ng Manila. Kasi doon na naman daw siya maghasik ng lagim. Ano na naman yung pagmumukhang yan, madam? Hindi na naman madrawing. Dahil madaling araw lumipad tong eroplano. Syempre, madaling araw din naglanding. Sa wakas, nakarating si madam sa Maynila ng buhay. Ang yabang-yabang na nga nito, hindi na kinakabahan. Sus, madam, may mga kasama ka lang eh. Ma'am, pwede magpa-picture, ma'am? Ano na naman kayang katarantaduhan ang gagawin ni madam dito sa Maynila? Ginawa niya pang taga-video tong si Choco Martin. Pagkaliit-liit na babae tong si madam. Pagkalaki-laki ng luggage na dala. Kasyang-kasya yung buong angka ni madam dito. Picture daw muna kami para may pang-update sa My Day. Dito sa Maynila, pagkayabang-yabang ni madam, hindi na nag-jeep, nag-grab na. Naghihintay na nga kami dito sa waiting area. Hanggang sa dumating tong grab na sasakyan namin. Medyo naguluhan pa yung driver kung paano kami ipasok lahat. Galing airport, papunta na kami sa hotel para mag-check-in. Para naman makapagpahinga na tong madam nyo. Grabe naman to si Choco Martin, pagkagaling-galing palang sumayaw nito. Akala ko, dito na kami lahat mag-check-in. Dalawa lang pala kami dito. Magkakahiwalay pala kami nitong mga kasama ko. Nung nakapag-check-in na nga, diretso na sa room. Kasama ko nga ulit itong ka-roommate ko. Okay naman yung room, tapos nasa taas yung tulugan. Sa wakas, makakatulog na tong madam nyo. Pero mga 3 oras lang, abay susulitin ni madam tong pagpunta niya sa Maynila. Una niyang ginala itong Baclaran Church. Magdadasal daw muna tong madam nyo. Tapos nag-book ulit ng grab. Chinat na kasi kami ng mga kasama namin. Eto lang pala yung pinunta ni madam dito. Tapos na-meet ni madam yung owner ng lifestyle. Pero hindi naman gumagalaw tong mga to. May raffle palang kaganapan dito kaya alisto kaming pumunta. Pero bago yan, nanumpa muna kami dito. Kung si Madam Roselyn daw ang mananalo, trip to Boracay naman yung ililibre niya. Si madam naman sa Siargao. Eto nga si Ma'am Lynn, trip to Siquijor daw. Iba din tong si Sir kasi bibigyan daw niya kaming tag-iisang 1,000. Kay Choco Martin, may 1,000 din kami. Bongga din tong kay Madam Ricar kasi one-way ticket papuntang Thailand. Pinagdasal na to ni Madam sa Baclaran Church na siya yung mabunot sa raffle. Pero ang ending ni isa sa amin hindi man lang nanalo. Pero at least nag-enjoy kami sa kakasigaw. Kumain muna kami dito sa Glen. Wala na kaming budget pang grab kaya nag-jeep kami papuntang Baclaran Market. Unang araw pa lang dito sa Maynila, mapapasubo na naman tong madam nyo. Pero mura lang naman daw yung mga damit dito sa Baclaran. Pero kung madami yung bibilhin mo, mapapamura ka na lang talaga. Nagkunwari na lang tong si madam na bibili. Para may ipagyayabang lang talaga ba? Galing Baclaran Market, sumakay kami nitong electric e-bike papuntang MOA. Dahil hindi magkasya, kumandong na lang tong si madam. Para lang talagang walang nangyaring kahirap-hirap kanina ba? Sa laki ng MOA, mukhang maliligaw pa si madam dito. Kung lilibutin mo daw yung buong MOA, kinabukasan na daw yung labas mo. Naabutan na ng gabi sa kakagala pero hindi pa din naubusan ng energy tong madam nyo. Pero pumunta lang talaga kami dito sa MOA para kumain ba. Dito nga kami sa Japanese restaurant kumain. Aba bongga, may budget tong madam nyo. Pero noodles lang talaga yung kaya ng budget. Kinabukasan, hindi nagpakabog si madam sa outfitan. Sinuot na niya yung mga alahas na binili niya sa Baclaran. Another gastos na naman ng grab para makapunta dito sa pagtitipon na ito. Nakikinig lang kami habang nagsasalita yung speaker. Pero parang ito lang ata yung pinunta ni madam. Grabe, kakadating mo lang madam, nagmukbang ka na kaagad. Abay, sumasayaw pa nga habang kumakain oh. Unang beses to ni madam na sumali-sali sa mga ganitong event. Aba, nag-enjoy talaga tong madam nyo. Dahil nga sa sobrang enjoy, bagsak talaga yung katawan. Lahat kami nakatulog sa biyahe. Bahala na yung grab driver ang gumising sa amin pag nakarating na kami sa hotel. Sabi ko, hindi ako gagastos ng malaki dito sa Manila. Kasi uuwi na naman ako sa probinsya na dukha ba. Pero nag-ukada pa jud ning inyong madam. Hindi pala basta-basta ka makapasok dito sa ukada. Ipapaamoy pa sa aso itong mga bagahe mo. Diyos ko, si madam hindi malang nagdalawang isip na pumasok dito ba? Dahil hindi kami nag-book online dito. Nag-inquire muna kami dito sa front desk kung may available rooms ba. Meron namang available rooms pero mapapasaba ka talaga. One night sa ukada, 25k na. Mas makasave ka daw pag mag-book online. Kay pilingon man ninyong madam. Dato-dato pa dyan. Kaya nag-walk-in lang dito. Naabutan kami ng 1 oras pa ikot-ikot dito sa ukada. Kakahanap dito sa room namin. Ang dami na nga naming tinanungan. Dahil bobo din to sa direction tong madam nyo. Imbis turn left, lumiko sa right. Sakto din, nahanap namin yung room namin. Pero may paltos na yung paa sa kakalakad. Kaninyong madam, mga watrabanig saging sa silingan. Nga nakaukada man eh. Kaya pala dollar yung presyo ng room nila dito. Kasi may sariling bathtub. Kaya din pala mahal. Dahil din pala sa takip ng toilet bowl nila na automatic bumubukas. Meron ding 2 bedroom. May pa-welcome pa sila dito sa flat screen TV nila. May tagahati din ng mga bagahe mo. Choco, how are you feeling right now? I'm okay, no problem. Wow, pizza tayo, go! O, si madam pa din to, huwag kayong maguluhan. Nag-ayos lang yan ng bongga. Kasi dito sa Ukada, may event siyang pupuntahan. Sa wakas, nagamit na din tong boots na binili niya sa Ukay. Wow! Oh, ayan, nagrampa-rampa na yung madam nyo.
Ibang-iba talaga yung aura ni Madam ngayon. Kita nyo, long hair na yan. Partida, may bangs pa. Dumaretso kami dito sa ballroom sa Okada. Dito kasi yung chairman's dinner ng lifestyle. Grabe, hindi nalugi sa rampa tong Madam nyo. Kakapasok lang ni Madam, sayawan na kaagad. Lahat naman sila nagsayawan, kaya sumayaw na din itong Madam nyo. Mas okay na din to para gutumin ng malala ba. Pagkatapos nga ng sayawan, alams na, kainan na. Habang pumipila nga, nakikita ko nang wala ng pagkain. Murag na luya action si Madam, oy. Yung malaking plato pa naman yung pinili niya para madaming malagyan. Dahil bongga dito sa lifestyle, syempre hindi mauubusan ng pagkain yan. Puro magaganda at gwapo tong mga ka-table ni Madam. Wow! Dito ko lang din sila na-meet. Puro mga Bisaya pala to, kaya nag-hi kagad ako. Eto talaga yung favorite ni Madam, ang magmukbang ba. Social tong event na to, kaya hindi pwedeng mapaghalataan kang taga-bundok, Madam. Tignan nyo naman yung outfitan ng mga to. Kumikinang-kinang yung mga dress nila. Hindi din nagpakabog itong si Madam Ricard. The one and only, Madam Felingera. Miss Felingera. Pagkatapos ng kainan, sayawan ulit. Naku, mukhang magugutom ulit tong Madam nyo. Kahit hindi ka marunong sumayaw, mapapasayaw ka na lang talaga. Kahit matigas tong katawan ni Madam, napalambot na lang bigla. Wala talagang hiya tong Madam nyo kasi sumayaw ba naman dito sa gitna? Halos lahat nagsayawan talaga. Eto na nga yung last part ng event. Akala nyo wine yan? Introduce yan. Dahil 36 years na pala itong lifestyle, binunggahan talaga lahat yung mga event. Nag-enjoy na nga itong si Madam. Healthy pa dahil dito sa iniinom nila. Hindi naman to alak pero mukhang lasing na tignan itong Madam nyo. Pagkasarap-sarap naman talaga nitong introduce. Kahit itong si Madam Rica, napatoast din kay Madam. Hindi din nagpahuli itong si Madam Roselyn. Mukhang ma-overdose tong si Madam sa kakainom na introduce. Nilabas na nga ni Madam yung talent niya sa pagsayaw. Pagkatapos ng event, abay diretso na kagad dito sa room. Andito na din yung ka-roommate ko. Etong room namin parang dinaanan ng bagyo. Kababae naming tao, ganito yung room namin. Nagbihis na nga kagad itong si Madam. Hindi kasi siya makahinga sa sinuot niya kanina. Tapos itong ka-roommate ni Madam, inaya siyang mag-TikTok dance. Mukhang wala talagang tigil sa kakasayaw itong Madam nyo. Eto lahat, nakikita nyo mga pagkain, hindi yan libre ha. Sa dami ng pagpipilian, wine pa talaga itong kinuha ng Madam nyo. Hala, maglalasing ata tong si Madam. Nilagay pa sa drawer itong mga wine glass. Hindi na talaga nagpapigil itong Madam nyo, binubuksan na nga talaga. Kakakain lang ni Madam kanina, wala na siyang lakas. Etong ka-roommate na lang yung nagbukas ng takip ng wine. Dahil hindi namin alam yung presyo ng wine. Tinanong nitong ka-roommate ko, hindi talaga nag-iisip tong Madam nyo. Dapat sana tanungin muna bago inumin. Naku, tag 1.5 pala yung isang bote nito. Tubig lang pala yung libre dito. At eto ding ice cubes. Mukhang sanay na sanay itong ka-roommate ni Madam ah. Dahil nga ang mahal ng one night dito sa Okada. Hindi dapat matulog. Dapat i-enjoy ang bawat segundo at minuto. Etong si Madam, hindi pwede yung mga ganyang pagmumuka, Madam. Kung ganyan lang din naman, wag ka na lang uminom. Magaling ding magtanggira itong ka-roommate ko. Pantay-pantay, walang lamangan talaga. Ang lakas ng tama nitong wine na to, napapangiwi si Madam. Chinek na nga ni Madam kung gaano kalaki yung eye bags niya. Talagang magdamag talaga kaming nagkwentuhan nitong ka-roommate ko. Nagulat ako, bigla ba namang umiyak? Hindi naman to inaway ni Madam pero umiyak talaga siya. Natamaan na siguro nitong wine na ininom namin. Tinungga kasi nito yung isang bote. Kaya inayak ko na lang siya na maligo kami dito sa bathtub. Dapat naming masulit to pagkamahal-mahal dito sa Okada. Dito lang talaga nakaligo itong Madam nyo. Imbis na hindi uso yung ligo kay Madam, mapapaligo na lang talaga siya. Hanggang sa dito na lang talaga siya sa bathtub natulog. Kinabukasan, hinabol namin yung free breakfast namin. Yung breakfast naging pananghalian na lang din. Mas okay na din to kasi buffet naman yung breakfast nila. Makakamukbang ng todo si Madam dito. Hindi namin namalaya na wala na pala kaming kasamang kumain. Kami na lang pala yung natira dito ba. Nahiya kami bigla kaya umalis na lang kami. Nilakad-lakad namin yung kabusugan namin. Hanggang sa napunta na lang kami dito sa pool area. Dito muna kami magtatambay. Napasuot na lang ng sunglasses tong Madam nyo dahil sa 1 kilo niyang eye bag. Naisipan namin na maligo na lang dito sa pool. Sabi ko nga, susulitin talaga namin dito sa Okada. Nauhaw kami kaya umorder kami nitong buko juice. Grabe, pati yung buko juice nila, $1 din. Dapat walang matiran yan, Madam. Maski ang bunot o ang bagol kan, adyod na. Wow! Unang beses to na may dadaluhin si Madam na social na event. Kaya pumunta siya ng Baklaran para mamili ng mga ganitong accessories. Buti na lang, malapit lang ito sa pinagstayhan namin. Tapos, nag-change outfit na kagad. Ako lang talaga nagpaganda sa sarili ko. O diba, hindi nyo na makilala itong si Madam. Yung aurahan nito, parang yung sa Chinese pelikula lang. Na natatakot na makita yung pagmumukha.
Yung concept kasi ng event na to, yung pang Hollywood na gala. Hala Barbie yarn, di talaga gumagalaw tong madam nyo. Eto nga pala yung Lifestyles National Gala 2025. Social na event to, kaya hindi talaga nagpakabog itong si madam. Abay, madam na madam talaga yung aurahan. Nako, ganda-gandahan muna tayo ngayon. Lalo pat itong paraffle nila, trip to Disneyland. Nako, ito talaga yung dinasal ni madam gabi-gabi. Sana pala rin at hindi malasin tong madam nyo. Abay, pinanindigan talaga ni madam yung pagiging social niya ngayon. Plakadong-plakado yung pagmumuka pero tinakpan lang. Nag-umpisa na nga naghiyawan yung mga tao dahil meron din silang guest na mga artista. Nagsimula ng kumanta si Christian Bautista. Pati na din itong si Vina Morales. Nagsilapitan na nga yung mga tao sa stage. Grabe, parang hindi tumanda tong si Kumaring Vina, no? Kaya hindi na nga napigilan ni madam na ilabas yung talent niya sa pagsayaw. Sasayaw nga itong si madam na walang music, eto pa kayang may artista ng kumanta. Ganyan lang madam, sige itodo mo. Sadyang nagpagutom lang talaga itong si madam. Kasi alam niyang ang sunod ay kainan na. Ganyan lang madam, panindigan mo yung pagiging ganda-gandahan mo ngayon. Si madam pwede namang hubarin yan, hindi niya talaga hinubad. Kung kainan ang pag-uusapan, hindi yan papalampasin ni madam. Kahit nahihirapan pa siya dito sa suot niya. Sa dami ng pwedeng takpan, bakit yung bibig pa kasi? Pero mukhang hindi naman nahirapan tong madam niyo. Abay, sige pa din sa paglamon. Parang ako yung nahihirapan sa pinagagawa mo, madam. Ito talaga yung gusto ko, yung inuman ba? Pero hindi to wine ha, introduce to. Mas healthy to kaysa sa wine na iniinom nyo. Iinumin na sana ni madam pero may takip pala tong bibig niya. Pagbigyan na lang muna natin to. Minsan nga lang din yan umaura ng ganyan kalupit. Pero hindi na talaga makatiis tong madam nyo. Ayan, nagda-moves na nga para mainom na nga niya ito. Mas mabuting uminom ka ng introduce, madam, para tumalino ka naman. Minsan lang umattend ng ganito kaya dapat mag-enjoy talaga ng todo. Dito na nga tayo sa paraffle nila. Ang swerte ng nanalo ng 300,000. Ang ginawa lang talaga ni madam dito yung pumalakpak lang sa mga nanalo ng raffle ba. Hindi talaga swerte si madam sa mga raffle-raffle. Mukhang uuwi si madam sa bundok nang wala man lang napanalunan. Pero sa totoo lang, nag-enjoy talaga ako ng todo dito. Yung tipong wala na talagang pakialam si madam sa mga ibang tao. Sa bagay, ang si madam wala talagang hiya yan. Okay lang, hindi nanalo sa raffle. Ang importante, maganda pa din. Ang bongga naman ang dress ni madam, oh. Para talagang may ipinaglalaban. Sa sobrang haba ng dress, umabot na sa EDSA to. Kanina, nahihirapan yan sa paglalakad dahil sa heels. Ngayon, patakbo-takbo na lang. Minsan lang makasuot ng ganitong dress tong madam nyo, kaya irampa talaga ng todo. Tapos na yung event yan, yung iba sumasayaw na. Pero itong madam nyo, parang sasali pa sa Miss Universe, rampa ng rampa. Nung pagdating, sobrang mahinhin pa. Ngayon, ang kapal na ng mukha. Sabay na nga kami umuwi nitong ka-roommate ko. Ang ganda din niya sa suot niyang gown. Hanggang sa pag-uwi, umaura pa din tong madam nyo. Parang sumobra na yung ganda-gandahan mo, madam. Hindi na yan tama yung ginagawa mo, ha? Sinasabi ko nga sa inyo na baliw na tong madam nyo. Dahil hindi na suot ni madam yung second outfit niya, nirampa na lang niya dito sa hotel. Partida, nagbihis pa talaga tong madam nyo. Ganyan siguro kapag minsan lang makakasuot ng gown, no? Sumusobra ka na talaga, madam. Itong mga kasama mo, napagod na sa kakahintay sa'yo. Nakahanda na nga din itong mga bagahe kasi uuwi na kami. Wala nang tulog-tulog, diretso na sa pagsakay ng eroplano. Bangag na namang uuwi si madam. Yan na nga yung sinasabi ko. Hindi ka na nga nakabili ng pampasalubong sa maangkan mo. Alam mo namang hindi ka pa nga nakakaalis, nanghingi na ng pasalubong yung maangkan mo. Ano na yung mukhang ihaharap mo ngayon, madam? Okay lang, basta buhay na kauwi.